Natatandaan ko noong kami maliliit pa, kami magkakapatid. Hindi ko makakalimutan yung paulit-ulit na binibilin sa akin or sa amin ng aking mahal na ina. Huwag na huwag kayong magnanakaw. Huwag niyong kukunin ang hindi para sa inyo. Katunayan, Narinig niyo po yun. Yung sinabi ni Ping Lacson. Ha? Nanalo po siya ng pagka-senador. Okay? Ngayon, bumabanat na po si Ping Lacson. Huwag na huwag kayong magnanakaw. Oh, sino ba yung nai-issue sa pagnanakaw ngayon? Sino ba yung nai-issue sa puro pera, pera, pera? Oh, sino? Oh, lalo na pagdating sa confidential funds. Oh, tapos yung iba sinusuhulan pa. May puting sobre pa. Eto na. No, naalala nyo po, kinuntin ko po ito si Ping Lacson noon. Ayaw niya po ng patayan. Ayaw niya po ng pamamaraan ni Rodrigo Rua Duterte. Ayaw niya po nun. 'Di ba? At syempre, bukod po doon, nagsalita po siya ngayon, ayaw niya ng mga magnanakaw. Huwag mong kukunin kasi yung hindi para sa'yo. Oh, bakit mo naman kasi kinukuha? 'Di ba? So, bilib po tayo dito kay Ping Lacson mga pre kasi talagang may nagparinig. Oh, sino ba yung magnanakaw sa tingin nyo kayo mga nanonood sa akin? Sino ba yung may issue? Sino? Alangan naman si PBBM. Sino ba yung iniimbestigahan ngayon? Patungkol sa confidential funds. Tapos maraming mga pangalan. Oh, na nasangkot. May totoong pangalan, may fake. Oh, anino? O di ba si Sara Duterte, face of the Vice President, ang may issue sa pagnanakaw. Oh. Diba? Pag tinatanong nga si Sara, hindi sumasagot. Iniiba yung issue. Gumagawa ng sariling issue na ikakagalit ng mga Pilipino para doon tayo mag-focus sa ginawa niyang bagong issue. Para yung confi funds, langawin. Yun yung strategy. Ngayon po, si Ping Lacson, siguro, hindi na nakapagtiis. Diba? Alam ko, hindi naman ito makadidiis. Nasa alyansa nga, sumusuporta. At kung pagbabasihan po natin, yung kanyang sinasabi ngayon, may patama po ito sa kabilang grupo. 'Di ba? Simple lang, pero masakit. Sino man yung nagnakaw, tatamaan talaga nun. Oh, kung magnanakaw ka man, narinig mo tong sinabi ni Ping Lacson, ikaw yung talagang tatamaan ito. Di lang po isang tao yung tatamaan ito. Marami. Oh. Diba? Pero nangunguna po yung grupo ng kadiliman dyan. Oh, kampo ng mga demonyo. Diba? Ay, nako po. So, anyway, ito po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon. Ayan na. Ayan na, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan na, syempre sa mga bago po nating yung sumusuporta sa ating YouTube channel, bago po nating subscribers, nako maraming salamat po sa inyong suporta sa ating munting YouTube channel. Ayan na, syempre sa Facebook page po natin, sa hindi pa po nakafollow sa ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0, huwag pong kalimutang i-follow. Ayan na, syempre sa ating mga dyan meron po tayong Team Birador. Ayan kompleto po yan. Facebook page, Team Birador. Ayan so magsama-sama po tayo mga pre. Nagsisimula pa lang po yung tunay na laban. Kalahati pa lang po May 2028 pa po. Doon po magtatapos ang lahat. Sigurado po yan at ako'y naniniwala dyan mga pre. Na doon talaga. So, yan. Eto na, no? At bigyan na po natin ito ng reaksyon. Etong video po ni Ping Lacson. Panoorin po natin. natatandaan ko noong kami maliliit pa, kami magkakapatid. Hindi ko makakalimutan yung paulit-ulit na binibilin sa akin or sa amin ng aking mahal na ina. Ayan may binilin sa kanya yung mahal na ina ni Ping Lacson. Makinig, mga Duterte.
Makinig ha, yung mga mahilig sa confidential funds dyan. Makinig mga DDS. Ha? May payo sa kanya yung nanay niya. Makinig. Yung mahilig sa confidential funds dyan, may payo ba sa'yo yung tatay mo? Ano kayang payo? Ay, gusto lang namin marinig bilang isang Pilipino. Siyempre, karapatan siguro namin kung gusto mong i-share, makikinig naman kami. Pakinggan natin. Ano yun? Huwag na huwag kayong magnanakaw. Huwag niyong kukunin ang hindi para sa inyo. Ang ganda ng payo ng nanay ni Ping Lacson talaga, no? Palakpakan natin. Si Digong kaya, anong payo niya kay Sara Duterte? Wag din bang magnakaw? Wag din bang manguha ng hindi para sa'yo? Yung kaya yung payo. Hindi, tanong ko lang yun kasi naiiwagaan ako sa pamilyang ito, mga pre. Grabe. Ang babait sa harapan ng camera. Ang babait. Sobra. Anghel. Pero, demonyo pala. Di ba? Mabait nila, men. Ano pa? Katunayan, isang Lunes ng hapon, dumating ang aking nakakatandang kapatid. 1950s ito, nasa elementarya pa kami. Okay, matagal-tagal na to. Pero maganda maganda yung payo no? So nakaka-inspired. Kaya ito yung mensahe po ni Ping Lacson para po ito sa mga opisyal na mahilig pong magnakaw ng kaban ng bayan. Para po ito sa inyo, no? Sana ay ma-inspired po kayo sa mga sasabihin po dito ni Ping Lacson, no? Tularan niyo po yung si Ping Lacson na isang matinong anak. At sana yung nanay ni Ping Lacson na matino, tularan din ng mga nanay or tatay na wala sa ayos yung pag-iisip. No? Yung puro pagnanakaw yung nasa isip, sana tularan niyo po yung pamilya ni Ping Lacson. Tuloy natin. Tuwan-tuwa siya, binabalita sa aking ina, Inay, nakapulot po ako ng 1 sentimo. And mind you, alam nyo ito kahit sentimo lang yan, mahalaga. Kahit maliit lang yan, mahalaga. Ang importante doon, totoo ka, hindi ka sinungaling. May aral po tayong mapupulot dito at syempre, may aral din po mapupulot itong mga lamang lupang DDS. Tingnan nyo yung mga anak nyo mga lamang lupang DDS, baka nagnanakaw yan, na kahit sentimo lang, ay turuan nyo ng leksyon. Pagsabihan nyo na, oy, masama yan. Turuan nyo, wag yung hayaan yung anak nyo magnakaw. Porket idol nyo yung pusit, diba? Hayaan nyo na lang magnanakaw kahit piso. Sasabihin nyo, ay piso lang yan, hayaan nyo. Konsentidor ka kung ganyan. Kaya kahit piso man yan, sentimo, kailangan pahalagahan at kailangan, diba, turuan, i-guide yung mga anak. Kaya at ako'y naniniwala po ako na si Ping Lacson ay i-guide po talaga ng kanyang mga magulang. Diba? At yan po ngayon, yung sinasabi niya sa atin. Para naman, ma-inspired po tayo. No, ako bilang isang magulang, ma-inspired ako. So, syempre, diba, susundin natin yan. Yan po yung kailangang ituro natin sa ating mga anak. Diba? Ang magpakatotoo, wag sinungaling. Ang pangit naman na ituturo mo sa anak mo ngayon na, magaling si Lustay magmura, gayahin mo. Magaling si Lustay sinungaling, gayahin mo. Magaling magbanta, gayahin mo. Yan ba yung ituturo natin sa ating anak? Magaling magnakaw, gayahin mo. Bilang tatay, nanay, magiging proud ba kayo kung ganyan yung ituturo nyo? Sige nga, eto po yung kailangan tularan. Hindi po yung mga taong walang kwenta na puro lang paninira sa gobyerno yung ginagawa. Tuloy natin. huwag natin matayin ng 1 sentimo nung araw, nung 1950s. Late 50s po ito. Dahil mahalaga po ang 1 sentimo. Ang sinabi ng aking ina, Sino kaya yung tinamaan dito? ang may-ari ng 1 sentimo na yan, hindi makakatulog ngayong gabi. Kaya saka hanap ng pera na yan. Kaya bukas ng umaga, pagpasok mo sa eskwela, hanapin mong pilit kung sino ang may-ari at isauli mo sa kanya.
Ganda, ang ganda ng payo. Maganda. Nakaka-proud mga pre. Yan dapat yung isang senador. 'Di ba? Merong ka matututunan eh. Nagbibigay ng payo. Siyempre, mabenta po ito sa mga kabataan ngayon. Sinti mo nung araw, malaki na yun. Marami ka nang mabibili nun. 'Di ba? Kumpara ngayon, medyo talagang maliit na lang at hindi na nga pinapansin ngayon eh. Pero anyway, pera pa rin naman yun. Oh, tuloy natin to. Yan po ang aking nanay na nagsasabi, nagbibilin na huwag kayong magnanakaw. Nako, tama. Ang akin po namang ama, Oh, huwag magnanakaw. Yun yung sabi ng nanay ni Ping Lacson. Yung nanay ni Pusit, anong sabi? Anong sabi ng nanay ni Pusit? Wala, may tinuro ba? Baka siguro, jumbagin mo yung sheriff. Oh, boom. Jumbagin mo. Jumbagin mo. Ay, shotgun naman yan. Ang sabi ko, jumbagin mo lang ganun. Ay, sus Mariosep. Ano bang tinuro ng nanay ni Puset? Hindi natin alam kung anong tinuro, pero alam ko, makikita mo eh, ano yung ginagawa ng anak. So, ganun din yung pamilya niyan, no? O, tuloy natin. dahil siya anak ng isang veteranong katipunero, Tatay naman niya, anong sasabihin? si Lolo Mauricio, ang laging habili naman sa akin na hanggang sa ako'y, kasi nag-abot pa kami bago siya namatay, ako'y naging PNP, Chief PNP, no? Director General. Ang bili niya sa akin, simple lamang. Lagi mong pakakatandaan, Ping, sabi niya, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Yon po ang akin naging panuntunan. Okay, ang tama ay paglaban, so lalabanan mo kung nasa tama ka, lumaban ka. Ang mali ay paglaban. Kung mali ka siguro, tapos lalaban ka, depende kung anong pagkaintindi niyo sa sinabi ni Ping Lacson eh. Kung mali ka, tapos lalaban ka sa katotohanan, ay mali ka. Ang tama ay paglaban. Depende sa inyong pagkakaintindi dyan. So tuloy natin. Gabay sa mahigit 50 taon na ako'y nagsilbi sa gobyerno. 20 taon bilang sundalo, 10 taon bilang pulis, at 18 taon bilang senador. At ito talaga. Marami na po siyang pinagdaanan. Pero, wala po siyang katarantaduhang ginawa katulad ng ginawa ng mga Duterte ngayon na nandyan na yung kayabangan, diba? Pandarambong, pagpatay. Siya ay naging sundalo po, pero hindi niya po nilagay sa batas yung kanyang, hindi na niya nilagay sa kamay niya yung batas para pumatay ng tao, manakit. Diba? Murahin, magbanta, wala pong ganun. Hindi mo makikita rin sa katawan po ni Ping Lacson yung kayabangan. Katulad ng kayabangan, hindi ko malayo. Professional po na tao magtrabaho si Ping Lacson. Siyempre, para sa Pilipino. O, diba? po, Chairman, Commissioners, will be my fourth term as an elected Senator of the Republic. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang COMELEC, at mabuhay po tayong lahat. Ayan pasimpleng banat lang yun ni Ping Lacson pero marami nang tinamaan doon. 'Di ba? Bakit ko masasabing maraming tinamaan? Kasi ito yung sinabi niyo. Ito. Natatandaan ko noong kami maliliit pa, kami magkakapatid. Hindi ko makakalimutan yung paulit-ulit na binibilin sa akin or sa amin ng aking mahal na ina. Huwag kayong magnanakaw. Huwag niyong kukunin ang hindi para sa inyo. Ayun marami pong tinamaan doon. Lalo na sa grupo ng mga kadiliman. Diba? Grupo ng kadiliman po yung tinamaan doon. Diba? Huwag magnanakaw, huwag kukunin ang hindi para sa inyo. Ganon! Kaya yung iba dyan kinukuha diba? Binubulsa may iba pa dyan
malaman-laman natin in 11 days, wala na. Ay, asan yung pera? Wala, hinigo po ni madam. Tapos, yung kanyang bagman, ha? Yung kanyang bagman ni Sara Duterte. Di umano, nagwi-withdraw po ng pera, 5 to 6 million weekly. Ay sana all, hayahay yung buhay. Ibang klase talaga pag mga loose tayong mamuno sa ating bansa. Withdraw lang sila. Ang tanong, pera nyo ba yun? Pera ng taong bayan yun. Pera namin yun. Pera ng mga Pilipino yun. Kaya nga lang, ang tanong, saan napunta? So anyway, yun lang po yung ating video ngayon. Kayo, anong reaction nyo dito sa ating topic ngayon? Comment down below para mabasa po natin. So yun lang ha. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre mga pre ha, meron po tayong Ballpoint Man 2.0 na Facebook page. Nako, huwag niyo pong kalimutang i-follow yan. And siyempre, meron din po tayong Timberador. Ayun ha, salamat po sa inyo. Kita-kits po tayo sa susunod na video.